Mga sangkay, meron daw pong sasabog na gulo ngayong paparating na Lunes sa Senado. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. No, yung mga solid sangkay na talagang mula noon hanggang ngayon ay nandito pa din. Comment down below, hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo, okay? Sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, itong pag-uusapan natin ngayon, ito ay patungkol po sa kudita na naman daw po na magaganap. Possible na sumabog na parang fireworks sa darating na Lunes. Eto mga sangkay, yung bali-balita kasi ngayon tungkol po dito kay Win Gatchalian na siyang papalit na naman daw po kay Alan Cayetano. Sa gitna pa rin ng usaping kudeta, in full support ang minority bloc sa pagsusulong kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Tiwala sila na kay Win makakabangon daw ang Senado bilang isang kagalang-galang na sangay ng gobyerno. Nagbabalik si Hannity para sa detalye. Ewan ko mga sangkay, no? Tahimik lang itong si Win Gatchalian din eh. Pero pagdating po sa track record dyan sa Senado, okay din eh. Matalino, may ibubuga mga sangkay. Pero, syempre, ang tanong dyan, kaya ba nilang hatakin yung nasa majority? Ayan po, andito po yung majority block eh. Yung Duterte block mga sangkay ngayon. Hindi natin alam kung kakayanin pa ba nilang humugot. Kasi itong si Mig Zubiri at saka itong si JV, ano to dapat eh, independent eh. Tapos biglang nagbago yung isip, sumapi sila sa minority. Siguro iniisip nila na parang pangit kami lang dalawa. Lumipat po sila sa minority. So ngayon, mga sangkay, medyo malapit nga po yung pagitan nitong dalawa. And I think ito po yung isa sa madikit na banggaan sa Senado, yung minority at majority, na sobrang dikit po talaga mga sangkay. No, kumbaga sa basketball, crucial po ito, no? So, ngayon mga sangkay, si Win ang nakikita nilang strategy para may mahatak po sila mula dito sa majority. A win is a win. Magsisimula umano ang pagbangon ng Senado mula sa kasalukuyan nitong kalagayan sa pamamagitan ni Senator Win Gatchalian. Ayon yan sa kapwa niya minority member na si Senator Ping Lacson. Eminently qualified daw si Gatchalian para maging susunod na Senate President. Aba, talagang ano nila eh, no? Alam niyo yun, sinusulong talaga nila ngayon na si Gatchalian ang maging SP na bago. Dahil sa kanyang kakayahan, pagiging handa sa mga hearing, at malalim na pag-aaral sa mga issue sa Senado. Kaya rin umanong pag-isahin ni Gatchalian ang Senado sa gitna ng mga kontrobersyang bumabalot dito, kabilang ang flood control mess, mga kasong kinakaharap ng ilang senador, at ang pagbaba ng tiwala ng publiko sa institusyon. Umaasa raw ang minority bloc na may ilang miyembro ng Senate majority na sasama sa kanilang adhikain ibalik ang integridad ng Senado. Alam nyo guys, kung integridad lang ang usapan, alam nyo yung mga Pilipino ngayon, sawang-sawa na dito sa nangyayari sa ating bansa eh. Isa sa magagawa ng Senado, ayusin yung constitution natin. Hindi yung hindi yung extension ng term. No, yung purely yung pure lang na intention na ayusin, i-correct yung constitution natin. Kasi ang dahilan kung bakit problematic ang political system po natin at government system po natin, dahil po sa 1987 Constitution. Kita nyo ngayon mga sangkay, sobrang hindi mo alam mo sino susundin. 'Di ba? Magkakaiba sila ng galaw. Yung DOJ, pagdating po sa judicial system, 'di ba? DOJ, ombudsman, meron din pong iba pang sangay, no? Pagdating po sa judicial system na malabo.
kita nyo, isa sa halimbawa itong kay Bato, no? Nagtatalo-talo sila. Sino ba talaga nagpadala sa NBI noon? Sasabihin ng DOJ, hindi, di kami yun. Di namin alam. Yung NBI, under po ng DOJ. So, paano yun? Ngayon, mga sangkay, ang isa pa sa halimbawa dyan, yung kay Duterte, no? Itong kay Bato din, no? Itong jurisdiction ng ICC. Until now, dahil sa sobrang labo ng constitution natin, itong Supreme Court nananahimik. Ayaw po nilang magsalita. Samantalang sila po yung pinakamataas. Dapat nagsasalita na po sila kung ano ba, tama ba yung ginawa o hindi. Kaya nagkakagulo-gulo yung Pilipinas. Kaya sana ayusin na po itong 1987 Constitution. Problematic po yan eh. Dahil hindi pa raw niya nakitang napag-iiwanan ng Senado ng House of Representatives pagdating sa public perception. Una na ring inihayag ni Gatchalian na handa siyang maging bagong Senate Chief. Kung ito ang pulso ng mga kapwa-senador, habang sinasabing tutok siya sa trabaho sa ngayon. Guys, sa trabaho. SPB? Ayaw, guys. Pero sir, ano yung nag-uusap po? Nag-uusap kayo for that positivity. Nag-uusap kami na bumalik na sa work. Hayagan ding inendorso ni Senator Kiko Pangilinan at ng SB 11 o Solid Block 11 si Gatchalian para sa Senate presidency. Ayon kay Pangilinan, napatunayan ni Gatchalian sa deliberasyon ng 2026 national budget na kaya nitong protektahan ang pera ng bayan at tiyaking napupunta ang pondo sa mga dapat paglaanan. Senate Finance Committee Chair si Gatchalian bago ang nangyaring kudeta o palit liderato sa Senado noong May 11. Tinawag din ni Pangilinan si Gatchalian na competent, steady and fair at sinabing Grabe yung build-up eh, no? tanggap-tanggap ito hindi lang sa minority kundi pati sa ilang miyembro ng mayorya. Inalala ni Pangilinan na mismong si Senate President Alan Peter Cayetano. Minsan na rin sinabing maaari niyang iboto si Gatchalian bilang susunod na Senate President. So we agree with you, Senator Pangilinan. Thank you. Mr. President, The agreeable senator. Mr. President, Senator Win is the only one laughing at I might vote for him one day. Naupo si SP Alan bilang Senate Chief matapos sumulpot si Senator Bato de la Rosa sa Senado noong May 11 na sinundan ng paglitaw din ng ICC warrant of arrest laban sa dating PNP Chief. At ilang araw matapos, ang putukan naman sa loob mismo ng Senate premises. Para sa Agenda Weekend, Okay, so ayan mga sanggay. Ano ang tingin nyo dyan? No? Okay ba itong si Gatchalian? Kung sakasakali kasi gulo na naman to eh. Alam nyo, sa aming mga content creator pagdating po sa politics content, okay sa amin to. Yung may mga pasabog, yung bigla pong may nag-aaway-away. Para sa amin parang okay, ang sarap gumawa ng content kasi pinapanood kami. Pero guys, mapapaisip ka din na ano to, paulit-ulit na lang tayong ganito. Yung agawan ng mga pwesto, siraan ng mga politiko. 'Di ba mga sangkay? Nakakainggit lang po yung Singapore, ang ganda ng political system, yung Japan, ang ganda ng political system kasi nga po parliamentary system sila. 'Di ba? Inayos nila ang sistema kaya tumino ang lahat. Kaya nga hindi ako naniniwala kahit sino pa ang pumalit na leader, kahit sino pang presidente ang pumalit, as long as the system still, yun pa rin. Bulok pa rin. Sira pa rin ang lahat. Ganun pa rin yun. Nagpalitan ng liderato, pero same pa rin ang situation. Kumbaga mga sangkay, inayos mo lang yung kaha ng sasakyan mo. Pero yung makina, bulok pa rin. Kung aandar yan, saglit lang, sira na naman. Ganun lang mga sangkay. No? Well, kayo, anong inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.